isip natin dating tatak sa kamay, tatak sa noo, ang isip natin lalagyan tayo ng numero eh. Hindi mo pala literal na numero lang, kundi merong pamamaraan. Nandiyan pa ba kayo? Kaya din po sinasabi, dapat pong alam natin kung saan tayo dapat patungo. So number one, go, it means the direction of purpose should be, dapat ba nasaan tayo? O nasaan na tayo? Pangalawa, yung go po dyan gives us the idea of the mode of action to be taken. It tells us the mode of action. Ipinapakita po nito, ano po ba yung dapat kilos natin? Ang sabi ng Bible, go quickly. There is an urgency. Kailangan merong pagmamadali. Hindi ko lang po alam kung tayo po ay nagmamadali o tayo po ay, sabi ng iba, yung pabalbal na salita po, papetis-petis lang. Yung bang, ay hindi, darating din ako dyan. Sineshare ka ng gospel para tanggapin mo si Christ. Sineshare ka ng gospel para baguhin mo ang buhay mo. Pero sabi mo, hindi mo na ako magbabago. Darating din ako dyan. No! The Bible says quickly. There's an urgency. Kailangan magmamadali. Ang hirap po sa ating mga Pilipino, mga estudyante, ganyan ang gawa. Di ba? Pag merong project, hindi mo nagagawin, ay matagal pa naman, ay isang buwan pa naman. Tapos, kakadota, kakabal, kakachismis, kakadaldalan kung saan-saan, nagulat siya. Bakit? Dumating na yung takdang araw. Tapos saka siya hihingi ng extension. Diyan pa ba kayo? Sabi, there's a sense of urgency. When we are asked by God to share the gospel, alam niyo po, ito yung nakakalungkot eh. Bakit ayaw natin mag-share ng gospel? The reason is, hindi natin nararamdaman that there is an urgency na kailangan pala nagmamadali tayo. Why? Because a lot of people are going to hell. Marami pong tao papunta ng impyerno. Hindi natin sila pinapansin, hindi natin sila binigibo. Kasi kampante na tayo ay ligtas. Okay lang, born again na ako eh. Punta na ako sa langit. Bakit? Kung kamag-anak mo, yung asawa mo, kapatid mo, anak mo, tatay mo, nanay mo. Ako nga po nagpapasalamat sa Panginoon, yung kuya ko nagkasakit. Hindi ko alam kung na-operahan na. Kasi nung magkasakit siya, sa Facebook, nagka-chat kami. Nung magka-chat kami, binira ko na ng binira. Sabi ko, kuya, baka kapusing ka na yan. Hindi ka na umabot. Huwag mong kalimutan, ang Diyos ay Diyos ng mga bagong pagkakataon at bagong panimula. Pero huwag mong abusuhin. Sabi niya gano'n, alam ko naman yun. Kaya nga pag in-extend ng Diyos yung buhay ko, aayusin ko na. Sabi ko, siguraduhin ko lang. Why? There's an urgency! Pwede ko naman sabihin, bahala ka, buhay mo yan. Mapunta kayo pero. So, di ba? Bakit may kanya-kanya tayo po? But then again, sabi ng Bible, si Jesus ay namatay para sa lahat. Amen? So, there must be a sense of urgency. Dapat nagkahawag tayo, nagmamadali tayo. Hindi pwedeng sabi ni Pastor, tayo ay mag-visitation, tayo ay magbalap. Sige po, Pastor, bukas na lang. Kilala niyo po yung artista, meron pong isang artistang babae na starlet, yung siya yung sikat na artista na ano eh. Pero alam niyo po ba, dapat ay na-board again siya, dapat member siya ng UECC. Ito pong artista na ito, nablang lang po ako, nakalimutan ko yung pangalan. Magaling siyang mag-English eh, balong-balong po. Yung Jones ang napinino. Si Angelica Jones, taga San Pablo po yan eh. Si Angelica Jones po, nung ako estudyante pa ng ACTS ni Pastor Bell, yung pong lola niya ay amin pong bina-Bible study. Nung buhay pa po yung lola niya, bina-Bible study po namin yan weekly. Dumating po yung panahon na yung lola niya nagkasakit. Eh may kasama akong pastor, hindi po pastor ng yung isisito eh.
ano lang eh, para bang hired lang, hired. Inupahan lang, bayaran. Para bang, pwede ba akong maging miyembro ng UCC? Meron ganun eh. So, hindi dugog yung UCC. Nagkasakit po yung lola ni Angelica Jones. Sabi ko, Pastor, dalawin natin. Hindi pa po ako pastor. Siya ang pastor namin. Pastor, dalawin natin. Sabi niya, ay huwag na. Sabi ko, bakit po? May sakit eh. Hindi tayo haharapin nun. Sabi ko, Pastor, dapat niya puntahan natin kasi may sakit. Dapat niya ipag-pray natin kasi may sakit. Sabi niya, huwag na. Maaabala pa natin. Alam niyo po, namatay yung lola. Wala na kaming dadalaw eh. Sabi ko, ano kaya kung ito'y na-share namin ng gospel? Yung isang artista, naging Kristiyano, at parang iba niyang kaibigan. Tama po ba? Kaya lang po lang tayo ng sense of urgency. So yung goal is to do things quickly. Magmadali. Sabi sa Tagalog, sabi niyo, magmadali. Kaya po pagka-church, dapat nagmamadali. Wait. Oras ng service ay anong oras? Anong oras po? 8. Alam niyo, dito marami nagagalit sa akin eh. Pagka nandito ako, ang dami ko sinasabi. Kasi po, kamag-anak niyo ako, tama po ba? Tama po ba? Anak niyo ako, kapatid niyo ako. Kami po galing pa po ng Luzon. Ako po wala pa pong tulog. Gumawa pa po ako ng video presentation para dun sa ating history. Kasi wala po akong makita nagalukat po ako. Sabi ni sino ba may sabi? Sa ating sabi niya, Pastor, saan mo nahalungkat yung mga litrato na yan? Yung litrato po na yun ay courtesy po ng Ninang Violeta. Ayan, ang anak po ng Lola Rosig. Sa kanya ko po nakuha yun. Yung pong pamilya na pasisyo. Talaga pong naghanap ako ng mga litrato ng mga matatanda ng iglesia natin. Bakit kasi dapat napapahalagaan sila? Nakita ko yung urgency na yung mga taong nagpasimula ng church, hindi nagpabaya. Sabi ko nga, siguro kung buhay yung matatanda, baka pinagpapano tayong lahat.